Bago ang lahat, isang panalo na lang kay Jalen Bronson, champion na ang Knicks. Na kapag nanalo si Bronson, another player ng Dallas na pinakawalan nila ang mananalo ng championship at malamang masisi ulit si Nico Harrison. Dahil di umano, isa sa pagkakamali ng Dallas na pinakawalan nila si Jalen Bronson dahil hindi nila binigyan ng max contract at inoperan lang ng 55 million sa loob ng 4 na taon. Na hindi lang basta dinicline ng kampo ni Bronson kundi dinismiss nila ang contract offer kasi ang Knicks pwedeng tapatan ng Dallas yung offer talaga. Kaso hindi ginawa at kinancel pa ng kampo ni Bronson yung meeting dito sa Dallas para makipag-discuss dahil di umano na insulto yung kampo nitong si Bronson dahil sa offer. Hinire din kasi ng Knicks yung tatay ni Bronson bilang assistant coach at parang ninong pa nitong si Bronson yung GM mismo ng Knicks na si Leon Rose. Kasalanan din kasi yun ni Sham Charania, bigla kasi niyang ni-report yung offer ng Dallas dito kay Bronson, hindi pa nag-uumpisa yung free agency. Na siya din yung nag-report kung ano ang in-offer naman ng Knicks dito kay Bronson kahit wala pang free agency nun, kaya nadali din ng Knicks nun eh. Pero prior pa lang sa free agency noong 2022 playoffs, binabantayan na kasi si Bronson ng ibang teams. Bukod doon, hindi rin si Nico Harrison ang may last say kundi si Mark Cuban pa dahil siya ang team owner pa noon or majority owner. Hindi na rin kasi nahabol ni Mark Cuban si Bronson sa Knicks. Ang estimated dapat na makukuha ni Bronson sa Dallas, 175 million. Kaso, hesitant din ang Dallas na ibigay ang ganong kalaking kontrata kay Bronson. Dahil kung interesado talaga ang Dallas na hindi makaalis si Bronson, tatapatan agad nila ang kontrata kahit hindi makipag-meeting yung kampo ni Bronson. Kaso hindi nila ginawa at pinabayaan. Meron pa kasing isang rason doon kung bakit si Bronson yung isa sa naging top player din ng Dallas. Hindi isang beses kasi na merong player na pinakawalan si Mark Cuban dahil sa contract. Ang una doon si Steve Nash dati na hindi rin binigyan ng max contract kaya napunta ng Phoenix Suns at 2 beses nanalo ng MVP. Hindi nga lang nag-champion. Na after din pakawalan ng Dallas, mga 7 years ang nakaraan, nanalo naman ng championship ang Mavericks noon. Pero nang hinayang noon si Mark Cuban at si Dirk na hindi nila kasama si Steve Nash. Bukod kay Bronson, meron pa kasing naunang transaksyon ng Dallas at Knicks. Ito yung kay Kristaps Porzingis na dapat papalit talaga si Kristaps dito kay Dirk. Kaso nakuha na ng Dallas nun si Luka at gustong i-partner si Kristaps kay Luka. Kung tutuusin, malaking trade yung ginawa ng Dallas. Pero naging bargain dahil nun si Porzingis merong ACL injury. Ang kapalit ni Porzingis nun si Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews, 2 first rounder na parehong hindi napakinabangan ng Knicks. Kaya binitawan din ng Knicks si Carmelo nun na napunta ng Thunder dahil kay Kristaps. Pero na-injured nun si Porzingis at hindi rin alam ng Knicks kung ano ang gagawin sa kanya. Kaya binigay na lang sa Dallas. Nakalaro si Porzingis sa Mavericks ng 2.5 season na may average na 20 points, 8 rebounds, 1 assist, 1 block, 44 and 34%. Na dahil galing siya sa injury, hindi rin siya nakakalaro ng maraming games at lagi din nakaupo. Kaya nag-decide din ang Mavericks nun na i-trade na itong si Kristaps Porzingis papuntang Wizards. Na dun din lalong tumaas yung laro ni Bronson hanggang playoffs na umabot pa sila ng West Finals noong 2022. In theory, kapalit nitong si Jalen Bronson si Kristaps Porzingis papuntang Knicks dahil dapat kay Porzingis magre-rebuild yung Knicks kaso nga lang nagkaroon siya ng injury kaya tinrade siyang bargain papuntang Dallas. Na after naman ang nasa 2 season dito sa Wizards, napunta naman siya ng Boston at nanalo ng championship si Kristaps. So nauna siya kay Bronson ngayon. Ang kalaban pa ng Boston noon, Dallas Mavericks. Nakapasok rin naman kasi ang Dallas sa finals talaga kahit hindi nila na-retain si Bronson at si Porzingis dahil nakuha nila si Kyrie. Pero sa timeline na napunta si Bronson sa Knicks, mas naging contender yung team niya kontra sa Dallas dahil ngayon paiba-iba yung sitwasyon sa Dallas since 2023 season. 1 win away na lang din si Mikal Bridges, Josh Hart sa championship. Silang tatlo kasi ni Bronson part ng Villanova team na nag-champion dati. Parang naiwan na lang din ang part ng championship nila sa college si Gillespie na hindi pa nagcha-champion. Si Dante nag-champion na dati sa Milwaukee Bucks. Saka parang hindi nila friend itong si Gillespie dahil hindi nila sinasama sa commercial eh.
Si Mikal Bridges after ng 5 season makakabawi din at mananalo ng championship. Si Towns naman mukhang malilinya na rin kina Garnett, Kevin Love at Wiggins na nag-champion na umalis ng Minnesota. Si Zach LaVine kasi hindi kasama doon dahil nag-champion na naman siya sa slam dunk contest nga lang. Si Jordan Clarkson naman ang isa sa 4 na natitirang dating teammate ni Kobe noong 2016 na mananalo or posibleng manalo ng championship. Kasama din kasi ni Clarkson dati noong 2016 team si Randle, Larry Nance, si D'Angelo Russell, pero si D'Angelo mukhang bilang na rin ang araw sa NBA. Saktong 1 dekada mula nang mag-retire si Kobe sa NBA at si Clarkson yung huling player na napasahan dati ni Kobe nung last game nila sa Jazz or last game ni Kobe sa Jazz. Kaya noon akala si Clarkson ang magiging isa sa core player ng Lakers eh. Pataas pa naman ang numbers niya yung second season nitong si Clarkson. 15 points, 4 rebounds, 2 assists, 1 steal, 43 and 34%. Decent number yun 10 years ago. Kaso si Magic Johnson ginawa siyang 6-man kesa starter. May chance na tapusin ng Knicks ang series sa home court ng San Antonio. Hometown pa ni Clarkson yung San Antonio kaya parang tinadhana din. Sa finals, meron lang si Clarkson na average na almost 4 points, 1 rebound sa loob ng 6 minutes. Pero si Clarkson merong plus 12 sa net rating sa 3 games na nalaro niya. At least hindi pababa. Ito tinignan ko lang din sa dating report. Dapat hindi si Clarkson na makukuha ng Knicks ng free agency na bibigyan ng minimum contract, kundi si Russell Westbrook. Kaso noon si Westbrook walang interest na lumayo ng team at gusto niyang umuwi kaya pumirma ng Sacramento.